Nagustuhan mo ba? Binibining Carmela? Tanong niya habang nakangiti. Napatulala lang ako sa kanya. Binibining Carmela? Napatingin ulit ako dun sa necklace na regalo niya at nakaukit nga ang pangalan ko. Tika, baka nananaginip lang ako? Tiningnan ko ulit siya pero nakangiti pa din siya. Shucks! Ano to? Tanong ko na lang. Nagulat naman ako nang bigla siyang humakbang papalapit sa akin at inilapit niya yung mukha niya sa mukha ko. Halos maduling naman ako sa sobrang lapit niya. Gosh! Naaalala mo bago ako umalis sa San Alfonso? Sinabi ko sa iyo na magkita tayo sa daungan dahil may ibibigay ako sa iyo. Sagot niya. Napahakbang naman ako paatras. Grabe! Ramdam ko yung hininga niya. Kahit di pa uso Colgate Fresh sa panahong to, and fairness, ang bango ng hininga niya. Nakakaakit. What? Iris. Ito yung ibibigay mo sa akin? Gosh, Carmela, bakit ka nauutal sa harap niya? Napangiti na naman siya. Hays, ano bang tumatakbo sa isip niya? Ang hirap basahin. May nauna akong kwintas na ginawa na ibibigay ko sana sa'yo sa daungan. Pero parang mas babagay yan sa'yo. Mas bagay ang pangalang yan sa kapilyahan mo. Sabi pa niya. Napakunot naman yung noo ko at binasa ko ulit yung nakaukit doon sa kwintas. Carmela. Tika, so ibig sabihin ang pangalang Carmelita pang mahinhin at magalang, tapos ang Carmela naman pang pilya, as in pang luka-luka? Aba, talaga naman no? Ano bang pinagsasasabi mo? Sabi ko na lang tapos iniabot ko sa kanya yung kwintas. Nagulat naman ako nang bigla niyang hinawakan yung kamay ko at isinara ito sabay balik sa akin nung kwintas. Hindi mo ba maalala binibining Carmela? Sabi pa niya na parang nakukuryos tapos humakbang na naman siya papalapit sa akin. Humakbang naman ako ng paatras hanggang sa tumama na yung likod ko sa balkone. Gosh, nakorner na niya ako. Ano bang dapat ko maalala? Tanong ko ulit at iniiwas ko yung paningin ko sa kanya. Gosh, sobrang lapit niya. Kinakabahan tuloy ako na baka marinig niya ngayon ang tibok ng puso ko. Lahat ng nangyari sa ating dalawa kagabi. Sabi pa niya. At dahil doon, biglang nanlaki ang mga mata ko. What? Anong pinagsasabi ng lalaking ito? May nangyari sa aming dalawa? Kagabi? Oy, wag rin minded, charot. Napaisip tuloy ako ng malalim. Nagkita ba kami kagabi? Sige noong Juanito lang naman ang nagdala sa iyo dito. Lasing na lasing ka kaya at kung ano-ano lang naman ang pinagsasasabi mo sa kanya. Josefina. Dumating siya kahapon at hinahanap ka niya. Nakita naman kitang umakyat papunta sa taas kaya sinabi kong nandoon ka. Josefina. Oh my gosh, so hindi pala ako pinagtitripan ni Josefina? Shucks. So kasama ko talaga si Juanito kagabi nung lasing ako. OMG, di ko maalala yung mga sumunod na nangyari. Oho. Alam mo, may alam akong paraan para makaalala ang isang taong nakalimot. Narinig kong sabi ni Juanito. Naistatwa pa rin ako na parang tuod sa dulo ng balkone. Ganito lang yan. Dagdag niya pa, sabay itinaas niya yung hintuturo niya at tinusok yun sa noo ko. Napatingin naman ako sa daliri niya na nakatusok sa noo ko. Halos maduling na nga ako. Sabi lang ko ng 3, makakaalala ka. 1, 2, 3.
Sabi pa niya sabay tawa. Napakunot naman ang noo ko. Adik ba talaga siya? Biro lang. Bawi niya pagkatapos niya humalakhak ng todo. Tapos na pa siya nang mapansin niya na hindi naman ako natatawa. Ang laki siguro ng saltik ng lalaking to. Ayos lang naman binibini kung hindi mo maalala. Mas mabuti siguro iyon dahil baka hindi ka na sa akin makatingin ng diretso sa oras na maalala mo na. Sabi pa niya sabay ngiti yung parang nakakaasar ng ngiti. May nakapagsabi nga sa akin na sa oras ng kahihiyan, mas mabuti nang magpanggap na parang walang nangyari. Dagdag pa niya. Tika, parang ako nagsabi nun sa kanya. OMG. So sinasabi niya na nagmamaang-maangan ako? What? Magre-react na sana ako. Kaso nagulat ako nang bigla niyang kunin sa kamay ko yung kwintas na regalo niya. Halika, isusuot ko sa'yo. Sabi niya tapos hinawakan niya yung magkabilang balikat ko at hinarap niya ako patalikod sa kanya. Aangal sana ako, kaso naramdaman ko na lang na nailagay na niya yung kwintas sa lig ko. Parang nakuryente naman yung buong katawan ko, lalo na yung leg ko. Nang naramdaman ko yung kamay niya sa leg ko. My gosh! Tunay na nakakapagbaganda ang mga mamahaling alahas na ginto at pilak. Ngunit alam kong mas gusto mo ang mga bagay na pinaghihirapan. Kung kaya't ito ang naisip kong iregalo para sa iyo. Sabi pa niya. Napalunok naman ako dahil sa kaba. Buti na lang, nasa likod ko siya ngayon. Namumula ata ako. Hindi ikaw akalaing paghihirapan niya ang ireregalo niya sa akin. Hindi ko naman namalayan na nakangiti pala ako. Stop it, Carmilla. Oo nga pala, ito ang una kong gawang kwintas para sa iyo. Sabi niya tapos may inilabas siya sa bulsa. Isang kwintas na katulad din ng nasa liig ko ngayon. Pero ang pagkakaiba lang ay Carmelita ang nakaukit na pangalan doon. Ibibigay ko sana ito sa iyo sa daungan bago ako umalis. Kaya lang, hindi ka naman sumipot. Malungkot niyang sinabi. Shucks, hindi pa pala ako nakakapag-explain sa kanya. Pasensya na. Hindi kasi ako nagising ng maaga nung araw na yon. Kaya hindi ako umabot sa pag-alis ng barko. Palusot ko na lang. Kung alam lang niya kung gaano ko talaga pinaghandaan ng araw na yon, kaya lang naunahan ako ni Helena. Tika, speaking of Helena, ang sabi niya sa akin nung umagang yon ay sasagutin na niya si Juanito ah. Maaga akong dumating doon. Hinintay kita pero hindi ka naman dumating. Dagdag pa niya. Gosh, bakit ba niya ako kinukonsensya? Oo nga pala. Kamusta na kayo ni Helena? Pagsisigwi ko ulit at pinilit ko ngumiti. Pero hindi naman ngumiti si Juanito. Nakasakay na ako sa barko nang dumating si Helena. Akala ko ikaw ang dumating. Naghintay lang ako sa wala. Maging ang mga liham na ipinadala ko sa iyo, hindi mo rin sinagot. Sabi pa niya. So hindi nasabi ni Helena na sasagutin na niya si Juanito? Ang sama ko ba kung ngingiti ako sa nalaman ko? Char. Pero tika, bakit nagdadrama siya ngayon? Hays. Yun ba? Ano kasi? Lagi kaming umaalis nila Ina at Maria kaya nakalimutan kong magsulat sa iyo pabalik. Palusot ko naman. Shucks, ano ba namang klaseng excuse yan, Carmilla? Gosh. Napatingin naman siya sa langit. Nakalimutan mong gumising ng maaga para puntahan ako sa daungan. Nakalimutan mo ring sumulat sa akin. Nakalimutan mo rin ang nangyari kagabi. Ano pa kayang nakalimutan mo? Sabi pa niya. Napatahimik lang ako. Tama naman siya. Feel ko tuloy ang sama-sama ko at ulyanin pa. Hindi na ko makakalimot. Pangako.
Sabi ko para kahit papaano gumaan naman yung pakiramdam niya. Nakonsensya na naman ako. Imbis kasi na magalit siya sa akin nang muli kaming magkita ng birthday party ng Gobernador General, masaya niya pa akong binati. Bigla siyang napapikit at nang iminulot niya ang kanyang mga mata, bigla siyang tumingin sa akin. Huwag mo sanang kakalimutan na kahit anong mangyari at sa kahit anong lugar, hihintayin kita. Sabi pa niya. Dugdug, dugdug. Parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kasabay nito, tanging ang tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Madaling araw na, hindi pa rin ako makatulog at nagpagulong-gulong ako sa kama. Samantalang mahimbing naman ang tulog ni Madam Olivia sa kabilang kama. Gosh, mababaliw na ata ako. Napatitig lang ako sa kwintas na bigay ni Juanito at nakaukit ang totoong pangalan ko. Kinuha ko naman sa ilalim ng unan yung isa pang kwintas na sabi niyang ibibigay niya dapat sa akin noon, yung pangalan ni Carmelita. Bago kami maghiwalay kanina, inabot din sa akin ni Juanito yung isa pang kwintas. Hays, kung nalalaman lang niya na magkabilang tao si Carmelita at Carmela. Gosh, Carmela, hindi ka pwedeng ma-fall kay Juanito. Remember, si Carmelita naman ang nakatakda sa kanya, di ba? Pero si Carmela naman ang nakilala ni Juanito. Si Carmela na nasa pagkatao ni Carmelita. Pero kahit papaano, katawan ko pa rin naman to. So ibig sabihin, ako pa din ang original na Carmela. Kaya lang paano naman si Helena? Gusto pa din ba niya si Juanito? Paano ko naman malalaman? Tatanungin ko ba? Hays, di ko kaya. Kung ipupush ko pa din si Juanito kay Helena, paano naman yung feeling ni Carmelita? Yung feelings ni Carmela, I mean, yung feelings ko. Gosh, bakit pa kasi nangyayari sa akin to? Tinitigan ko ngayon yung dalawang kwintas. Sa right hand ko, yung kwintas na may pangalan ko, Carmela. At sa left hand ko naman ay yung kwintas na may pangalan ni Carmelita. Tika nga, oo nga pala. Paano pala nalaman ni Juanito yung totoong pangalan ko? Sinabi kaya ni Madam Olivia? Napatingin naman ako kay Madam Olivia na ngayon ay humihilig pa. Ay, mukhang hindi naman sasabihin ni Madam Olivia. Babangon na lang sana ako para mag-CR nang bigla akong mauntog sa dulong kahoy ng higaan ko. Ouch! Kasabay nun, may biglang alaalang pumasok sa isipan ko. Binibining Carmelita, anong ginagawa mo dito? Bakit ka naglalasing? Gulat na tanong ni Juanito, tapos hinawakan niya ang mukha ko. Napakunot naman ang noo ko at tinulak siya. Ano bang pake mo? Kung gusto ko uminom. Walang makakapigil sa akin kahit pa isumbong mo ko kay daddy o bawasan niya ang allowance ko. Wala akong pake. Reklamo ko tapos dinampot ko ulit yung bote ng wine pero wala na palang laman. Ay, bakit naubos to? Inubos mo no? Reklamo ko pa ulit tapos hinawakan ko yung magkabilang balikat niya at inalog-alog siya. Ilabas mo yung halak ko. Yun na lang yung natitira sa akin. Sigaw ko pa. Bigla naman niyang tinakpan yung bibig ko. Shh, baka may ibang makarinig sa'yo. Binibini. Siguradong mapapagalitan ka ni Madam Olivia. Saway ni Juanito. Pero kumawala ako sa kanya. I don't care. Don't touch me nga. Reklamo ko pa sa kanya pero sinaway niya ulit ako. At nung tatakpan na naman niya yung bibig ko, agad kong kinagat yung kamay niya. Aray! Reklamo niya tapos sinimas-simas niya yung kamay niya. Tayo na! Sabi pa niya tapos bubuhatin na sana niya ako, kaso pumiglas ako. Don't you dare touch me! Reklamo ko naman. Napakunot naman yung noo niya.
Ihahatid na kita sa kwarto mo, binibining Carmelita. Sabi pa niya tapos binuhat niya ako kahit nagpupumiglas ako. Ayaw ko, Daddy, help me. Sigaw ko pa. Binibining Carmelita, huwag kang maingay. Saway paniwan nito. Napakunot ulit yung noo ko. Huwag mo nga akong tawagin Carmelita. Hindi ako si Carmelita. Reklamo ko ulit tapos tinutdot ko yung pisngi niya. Binibini, lasing ka lang. Mas mabuti kung makapagpahinga ka na. Mahinahon niyang sabi. Pero tumawa lang ako at hinila ko yung buhok sa kilay niya. Aaray! Reklamo naman niya at dahil doon, mas lalo akong tumawa. Hindi nga ako si Carmelita. Isa lang akong dakilang impostura. Sabi ko pa sabay tawa ng malakas, yung pangmangkukulam na tawa. Napangiti naman si Juanito. Sige, hindi na ikaw si Carmelita. Sino ka? Nakangiti niyang tanong. Hinahawi ko naman yung buhok niya ngayon. Ako si Carmela at ito siguro ang parusa ko. Dahil sobrang selfish, masungit at lagi kong inaaway si Daddy at mga kapatid ko. Sagot ko. Napa-smirk naman si Juanito. Akala ko ba mainihin, magalang at mahiyain ka ayon sa iyong mga magulang? Pang-iityos niya. Pinisil-pisil ko naman ngayon yung pisngi niya. Si Carmelita yon. Sagot ko naman. Ang ibig mong sabihin, ikaw si Carmelita kapag magalang ka at nasa harapan ng inyong mga magulang, at ikaw naman si Carmela kapag makulit ka at ako ang kasama mo? Nakangiti niyang tanong. Napatango naman ako. Parang ganon na hindi. Sagot ko tapos parang dumidilim na ang paningin ko. Dapat alam mo ang pagkakaiba nilang dalawa. Sino bang mas gusto mo? Tanong ko. Napaisip naman at napangiti si Juanito. Iisang tao pa rin naman sila. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko si Carmela. Sagot ni Juanito dahil hindi ko na narinig yung sinabi pa niya kasi nakatulog na ako. Gosh, wrong timing naman. Bakit di ko pa narinig yung sinabi niya? OMG, di ko talaga maalala. Napahilatan na lang ako sa kama at napatingala sa kisame. Buti na lang, iba yung pagkaintindi ni Juanito sa sinabi ko. Akala niya magkaibang ugali yung tinutukoy ko. Di niya na-gets na magkaibang tao talaga si Carmelita at Carmela. Wow, gosh, Carmela, bakit pinahiya mo na naman ang sarili mo sa harapan ni Juanito? Pero kahit ganon, mas gusto pa rin ni Juanito ako bilang Carmela. Ang totoong ako. OMG, kinikilig ako kaya. Oh my goodness, no, stop it Carmela. Pagkatapos namin magdasal ng 3:00 ng hapon, naglinis ako ng kwarto ni Madam Olivia. Ewan ko ba kung bakit pero sobrang gaan ng pakiramdam ko ngayon at parang ang liwanag ng buong paligid. At hindi ko na malayan na napapakanta na pala ako. Mukhang may magandang nangyari sa iyo kapatid. Narinig kong tanong ni Josefina na nakatayo na ngayon sa tapat ng pintuan at iniityos ako ng tingin. Ha? Wala naman. Ano bang maganda ngayon? Sagot ko habang pinupunasan ko yung mesa at shelves ni Madam Olivia. Naglakad naman papalapit sa akin si Josefina at tinitigan ako ng mabuti. Sigurado ka? Para kasing ang ganda ng gising mo ngayon. Ang aliwalas din ng mukha mo. Pang-iityos pa ni Josefina. Kinuha ko naman yung walis at umiwas sa kanya. Gosh, nakukutuban na ba ni Josefina na may crush na ako kay Juanito? Oo na, may crush na nga ako sa kanya. Ayos. Hindi nga ako nakatulog ng maayos kagabi. Sagot ko naman. Madaling araw na nga, gising pa din ako kanina. Bakit naman hindi ka nakatulog?
Masyado bang ginugulo ni Ginoong Juanito ang isipan mo? Pang-asar pa ni Josefina sabay tahawan ng malakas. Magdidinay sana ako kaso bigla na siyang pumunta sa tapat ng pinto. Sige na nga, hindi ko naguguluhin ang iyong pagpapantasya sa mapapangasawa mo. Pang-asar pa niya. Hahabulin ko sana siya kaso bigla na niyang sinara yung pinto at tumakbo papalayo. Ang lakas talaga mang-asar ni Josefina. Kinagabihan, biglang dumating si Juanito sa labas ng dormitory namin at ipinaalam na niya ako kay Madam Olivia. Pumayag naman si Madam Olivia basta dapat kasama si Josefina. San ba tayo pupunta? Tanong ni Josefina. Nakasakay na kaming tatlo ngayon sa Kalisa. Kanina pa nagkikwentuhan si Juanito at Josefina pero hindi ako nakikisali sa kanila. Tumatango lang ako at hindi rin ako tumitingin kay Juanito. Gosh, sana di ko na lang naalala yung nangyari sa amin nung nalasing ako. Tama nga siya, hindi na ako ngayon makatingin ng diretso sa kanya. Dahil naalala ko na. Hays, Carmelita, bakit ang tahimik mo? Narinig kong tanong ni Josefina, halata namang gusto niya lang akong asarin kay Juanito. Nahihiya ka ba na harapan si Ginoong Juanito? Pang-iityos pa niya. Nakita ko namang napa-smirk si Juanito. Aba, hindi ako nahihiya no, may iniisip lang ako. Sagot ko. Bigla namang napangiti ng itsosira style si Josefina. Kagabi pa yan na, hindi mo pa rin matanggal sa isip mo si Ginoong Juan. Di na niya natapos yung sasabihin niya kasi bigla kong tinakpan yung bibig niya. Ingat ka binibining Josefina, baka makagat ka. Narinig kong sabi naman ni Juanito. Napatingin naman ako sa kamay niya. Mukhang hindi naman malalim yung kagat ko sa kamay niya kasi wala namang pasa o sugat. So natroma na siya baka mangagat ako kahit anong oras. Mabait at masunurin naman si Carmelita. May pagkapilya nga lang minsan. Banat ni Josefina tapos kinurot nga yung kamay ko. Ouch! Natawa naman silang dalawa. Magkasundo talaga silang asa rin ako. Ilang saglit lang, biglang tumigil na yung Kalisa. Nandito na tayo. Sabi ni Juanito tapos nauna na siyang bumaba. Nalalayan naman niya si Josefina pagbaba ng Kalisa at nung ako na yung bababa, inilahad ni Juanito yung palad niya pero inirapan ko lang siya at lumundag ako mag-isa. May pagkapakipot din ang kapatid kong yan, Ginoong Juanito. Bulong ni Josefina kay Juanito pero halata namang pinaparinig niya sa akin. Oh my gosh! Aasarin din sana ako ni Juanito kaso biglang may matandang lalaki ang lumapit sa amin. Ginoo, mga binibini, nandito na po pala kayo. Sandali lang po, tatawagin ko lang si Cristita. Tugon ng matandang lalaki at nagbow siya sa amin. Maraming salamat Mang Pipoy. Tugon naman ni Juanito. Dali-dali naman siyang naglakad papalapit sa pintuan ng isang bahay kubo na medyo sira-sira na. Sino siya? Tanong ko kay Juanito. Pinakilala siya sa akin ng aking kuya Sergio noong isang araw. Tinutulungan ako ng aking kapatid sa ginagawa kong investigasyon. Sagot ni Juanito. Nagkatinginan naman kami ni Josefina. Ano ang iyong iniimbestigahan? Nagtatakang tanong ni Josefina. Napahinga naman ng malalim at napatingin sa akin si Juanito bago niya sagutin yung tanong ni Josefina. Ang katotohanan sa pagkamatay ng buong pamilya ni Aling Trinidad. Sagot niya. Nanlaki naman ang mga mata ko. Napatingin din sa akin si Josefina. Alam kong narinig niya ang pagtatalo namin ni Don Alejandro sa bahay ni Tia Rosario. Kaya hindi ako sumama pabalik ng San Alfonso dahil naghihinala ako na baka may kinalaman si Don Alejandro sa pagkamatay ng buong pamilya ni Aling Trinidad. Magtatanong pa sana si Josefina kaso biglang tinawag na kami ng
Mang Pipoy at pinapasok sa bahay nila. Pagpasok namin sa loob, isang kandila lamang ang ilaw ng buong bahay kubo. May 7 bata na nakaupo sa sahig at kumakain sa dahon ng saging. Kanin at asin lang ang kanilang ulam. Binigyan naman ni Juanito ng barya at chocolate yung mga bata at agad silang nag-agawan. Mag-iisang buwan pa lang po dito sa amin si Cristita. Natagpuan ko po siyang basang-basa, sugatan at umiiyak sa ilog ng mga makasalanan sa sementeryo ng mga insek. Paliwanag ni Mang Pipoy. Kakatapos ko lang po maglinis ng mga puntod nang makita ko siya. Agad ko siyang isinama dito sa aming tahanan. At tinanggap naman din siya ng aking asawa. Dagdag pa ni Mang Pipoy. Nasaan po ang inyong asawa? Tanong ni Josefina. Napayo ko naman si Mang Pipoy. 3 linggo na po siyang nawawala. Nagtungo lang po siya sa San Alfonso upang makiani ng palay sa kanyang kapatid. Ngunit hindi na po siya nakabalik. Sagot pa ni Mang Pipoy. Inilapit ni Mang Pipoy ang kaso ng pagkawala ng kanyang asawa kay Ama. Hinahanap na ngayon ang kanyang asawa, ngunit wala pa rin kaming balita. Pagdating ng aking kapatid na si Sergio dito sa Maynila, binisita niya si Mang Pipoy upang ihatid ang mensahe ni Ama na patuloy pa ring hinahanap si Aling Rita na kanyang asawa. Doon din nalaman ni Kuya Sergio na nandito si Cristita. Paliwanag ni Juanito. Napakunot naman ang noo namin ni Josefina. Sino si Cristita? Tanong ko. Tiningnan naman ako ng diretso ni Juanito sa mata. Si Cristita ang pangatlong anak nila Mang Nestor at Aling Trinidad. Sagot ni Juanito. Kasabay nun, biglang lumabas ng kwarto ang isang dalagita na sa tingin ko ay nasa 16 years old pa lang. Bilugan ang mukha, maganda ang kanyang mata at kayumanggi ang kanyang balat. Akala ko ba pinatay ang buong pamilya ni Aling Trinidad? Gulat kong tanong. Napahinga naman ng malalim si Juanito at tumingin ulit sa akin. Kaya kita pinuntahan noong isang gabi dahil gusto kong ibalita sa iyo na nakaligtas ang isa sa mga anak ni Aling Trinidad. Sabi pa ni Juanito. Shucks, kaso nung pinuntahan niya ako lasing naman ako. Tahimik lang at halos naiiyak nang magkwento si Cristita sa masaklap na nangyari sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, tinaasan daw ni Don Alejandro ang sahod ng mga manggagawa at magsasaka sa kanilang asyenda. Ngunit isang araw, bigla na lang pinagbintangan si Mang Nestor na nagnakaw ng isang sakong bigas sa asyenda Monte Carlos. Agad siyang inaresto pero pinatawad naman siya ni Don Alejandro at nakabalik pa siya sa kanyang trabaho bilang magsasaka. Kaso pagkalipas ng 3 araw, biglang may kumalat na balita na sinisiraan ni Aling Trinidad ang pamilya Monte Carlos, kaya dinakip naman si Aling Trinidad ng mga otoridad. Napatunayan naman na hindi si Aling Trinidad ang nagkakalat ng paninira sa mga Monte Carlos, kaya pinatawad at pinalaya din siya ni Don Alejandro. Pero kinabukasan, hating gabi na natutulog na ang kanilang buong pamilya nang biglang may nanloob sa kanilang bahay at inilagay sila sa sako. Nawalan silang lahat ng malay at paggising nila, nasa isang maliit na kwarto sila na nasa ilalim ng lupa sa gitna ng kagubatan ng Laguna. Madaming bisis nilang pinagsasaksak at pinagbabaril si tatay at nanay. Ginahasa pa nila ang aking nakakatandang 2 babaeng kapatid bago pinugutan ng ulo at sinakal naman nila ang 2 ko pang nakakabatang kapatid na lalaki hanggang sa nawalan ng hininga. Naiiyak na salaysay ni Cristita. Agad naman siyang binigyan ng isang basong tubig ni Mang Pipoy at pinapatahan naman namin siya ni Josefina. Paano ka nakaligtas? Tanong ni Josefina. Napapikit naman si Cristita. Sigurado akong sobrang hirap para sa kanya ang alalahanin muli ang mapait na pangyayaring iyon.
babarilin sana ako ng isang lalaki sa ulo, kaya lang may isang matangkad na Ginoo ang pumigil sa kanya. Nakataklob ang buong mukha nito at nakabalot din siya ng itim upang hindi ko siya makilala. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako papatayin kung sasabihin ko sa mga tao na si Don Alejandro ang nasa likod ng pagpapatay sa aming pamilya. Sagot ni Cristita at parang mahihimatay na siya sa sobrang iyak niya. Nagkatinginan naman kami ni Juanito at Josefina. Tama ba ang narinig ko? May gustong sumira kay Don Alejandro? Hindi ko pinagkalat na si Don Alejandro ang nag-utos na ipapatay ang mga magulang at kapatid ko. Ayokong maisa na namang pamilya ang masira dahil sa isang kasinungalingan. Dagdag pa ni Cristita. Ang masaklap na dinanas ng aming pamilya ay bunga rin ng isang kasinungalingan na nagnakaw ang aking ama at gumagawa ng kwento ang aking ina. Kahit pa ang kasinungalingang iyon ang pinapaniwalaan ng mga tao. Wala na akong pakialam. Wala na rin akong pakialam kung patayin man ako ng may pakana ng lahat ng ito. Mas gugustuhin ko pa iyon upang makasama ko na din ang pamilya ko. Tugon pa ni Cristita at hindi na siya ngayon maawat sa pag-iyak at ilang sandali pa bigla na lang siya nawala ng malay. So ibig sabihin walang kasalanan si Don Alejandro? Gosh, naalala ko nung pinagbintangan ko siya. Hindi man siya ang daddy ko, pero tatay pa din siya. Tatay siya ni Carmelita na akala niyang ako. At siguradong masakit para sa kanya ang pagbintangan mismo ng kanyang sariling anak. OMG, anong gagawin mo ngayon, Carmela? Kinabukasan, tulala lang kaming dalawa ni Josefina habang nagluluto. Grabe, hindi ulit ako nakatulog ng maayos kagabi. Mukhang busog na naman ang eyebags ko nito. Magpadala ka ng sulat kay ama at humingi ka ng tawad. Siguradong masama pa din ang loob ni ama hanggang ngayon. Narinig kong sabi ni Josefina. Napatango naman ako. Tama siya. Baka mas hindi nakakatulog ng maayos si Don Alejandro ngayon dahil sa sama ng loob. Pagkatapos namin magluto, nagulat ako nang biglang dumating si Sonia at ipinaalam na niya ako kay Madam Olivia. Isasama niya ako sa Intramuros sa bahay nila Ignacio. Kasama din dapat si Helena, kaso hindi pa rin siya magaling sa bulutong niya. Wala naman akong nagawa kundi sumama na lang. Ang kulit kasi ni Sonia, kasama din daw si Juanito kaya sumama ako. Char. Pagdating namin sa bahay nila Ignacio Corpos, nagulat ako kasi madaming tao. As in, ang daming lalaki. Anong meron? Bachelor's party? May padispedida si Kapitan Corpos. Magtutungo siya sa Espanya sa isang linggo. Masayang bulong sa akin ni Sonia. Kaming dalawa lang sa kalisa kasi mamaya pa makakasunod si Juanito sa bahay nila Ignacio dahil may pasok pa ito. Wow, ang galing naman. Sagot ko na lang. Gosh, di pa pala uso ang wow sa panahong to. Hays. Be careful, Carmela. Pagbaba namin ng kalisa, napalingon naman sa amin yung mga kalalakihan na nakatayo sa labas ng bahay. Nagbow naman sila sa amin at binati kami. Kung hindi ako nagkakamali, mga sundalo o pulis din ang mga ito dahil kapareho nila ng uniform si Leandro. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad bumungad sa amin ang dosi-dosina pang mga kalalakihan. Oh my gosh, fraternity meeting ata to eh. Balak ba akong i-recruit ni Sonia? Tika, mukha ba akong lalaki? OMG. Maligayang pagdating binibining Carmelita Montecarlos. Bati ni Kapitan Corpos at nagbow din siya sa akin. Nakangiti naman halos ng kalalakihan at nakatingin din sa akin. OMG. Ngayon lang ba sila nakakita ng babae? Tusukin ko mga mata nila dyan eh. Sayang nga lang at hindi makakarating ang iyong ama ngayon. Ngunit nagpadala naman siya sa akin ng sulat na sisikapin niyang hindi maputol ang aming komunikasyon
kahit nasa malayong lugar na ako. Sabi pa ni Kapitan Corpus. Gosh! BFF nga din pala si Don Alejandro, ama, at si Kapitan Corpus. Napangiti na lang ako kahit pilit. Gosh, anong sasabihin ko? Naramdaman ko naman na siniko ako ni Sonia. Carmelita, sumagot ka, kinakausap ka ni Kapitan Corpus. Bulong niya pa sa akin. OMG. Wow ang ibig ko pong sabihin ay napakaswerte nyo naman po. Sabi ko na lang. Napangiti naman si Kapitan Corpus at ganun din yung iba pang mga kalalakihan na kasama niya. Gosh, bakit parang kami lang ni Sonia ang babae dito? Mukha naman silang disinti lahat. Parang mga elostardo. Ilang saglit pa, biglang dumating na si Juanito. Agad akong napaiwas ng tingin sa kanya. OMG, ang gwapo niya sa suot niyang uniforme ngayon. Agad siyang bumati kay Kapitan Corpus. Halatang close na close sila ni Kapitan Corpus Oo nga pala, kanang kami ni Don Mariano si Kapitan Corpus. Hinihintay kong mapatingin si Juanito sa akin, pero busy siya makipagkamay at makipagkwentuhan sa iba pang mga kalalakihan na halatang best friends niya din. Nasa tapat naman kami ng bintana ni Sonia at kinikwentuhan niya ako tungkol sa buhay may asawa niya. Gosh, di pa ako ready magkaasawa. Ilang saglit lang, dumating na si Ignacio at dahil doon, nagmukha akong third wheel kasi ang sweet nila ni Sonia samantalang ako nga lang sa tabi. Buti na lang, nakita na ako ni Juanito at agad siyang pumunta sa kinatatayuan namin. Magandang gabi binibining Carmelita. Bati ni Juanito na todo ngiti ngayon at nagbow siya sa akin. Sinubukan ko namang hindi ngumiti, pero ewan ko ba, nakita ko pa lang siya kanina, halos mapunit na yung mukha ko sa kakangiti. Gosh, magsasalita na sana ako, kaso biglang sumingit si Sonia sa amin. Tara, Carmelita, ipapakilala ka namin ni Ignacio sa mga kaklase niyang abogado sa kolehiyo. Malay mo, isa sa kanila ang iyong pag-ibig dito. Excited na sabi ni Sonia at hinila niya ako pero hinawakan ni Juanito yung kamay ko para hindi ako mahila ni Sonia. Kuya Juanito, ano pang ginagawa mo? Hayaan mong makakilala pa ng iba si Carmelita. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang mahilina, dapat may pag-ibig din siya. Reklamo ni Sonia at hinila niya ako papunta sa kanya. Hindi pwede, sagot ni Juanito. Napatingin naman ako sa kanya, pero bigla niyang iniwas yung tingin niya sa akin. Bakit hindi pwede? Reklamo ni Sonia tapos may binulong pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala, Carmelita. Hindi ko sasabihin kay Leandro. Bulong ni Sonia pero halatang narinig ni Juanito kasi ang lakas ng pagkakabulong ni Sonia sa akin. Sinong Leandro? Si Leandro Flores? Nagtatakang tanong ni Juanito. OMG, hindi niya alam na may something si Leandro at Carmelita sa past? Gosh, oo nga pala. Hindi naman magkababata si Carmelita at Juanito. Huwag kang ang kontrabida, kuya. Reklamo pa ni Sonia, tapos hinila na niya ako pero pinigil pa ulit ako ni Juanito. Hindi nga pwede, subay niya. OMG, nagsiselos ba siya? Bakit nga hindi pwede? Tanong naman ni Sonia, mukhang naiirita na siya sa koya niya. Napaiwas naman ulit ng tingin sa akin si Juanito, tapos napalunok siya. Hindi pwede, kasi nakatitig lang kami ngayon lahat kay Juanito at inaabangan namin kung ano yung sasabihin niya.
Sobrang lakas ng kabog ngayon ng dibdib ko, lalo na nang tingnan ako ng diretso ni Juanito sa mata. Dear Diary, please, huwag mo naman akong hayaang umasa na naman sa pangalawang pagkakataon. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Tama ba tong nararamdaman ko? Tama bang tumibok ang puso ko para kay Juanito? Nagugulumihanan, Carmila.